po natin ngayon, 10 dahilan bakit nagbabara yung mga ugat natin, lalo na pag tumatanda. Actually, very common nagbabara yung ugat. Pag sinabing ugat, pwedeng artery yung ugat, yung nagdadala ng dugo sa buong katawan, or vein ang barado. Sa Tagalog, ugat pa rin yan. So bilang internist at cardiologist, linya ko po to. Kasi nagbabara yung ugat, buong katawan natin may ugat Pwede sa puso, pag nagbara yung ugat sa puso, heart attack. Pag nagbara yung ugat sa utak, pwede ma-stroke. Pag nagbara yung ugat sa kidneys, kidney failure yan. Pag nagbara yung ugat sa paa, peripheral artery disease yan. Pag nagbara yung vein sa paa, varicose veins, pwede mag-deep venous thrombosis. So yung ugat, napakahalaga, lalo na pag tumatanda, talagang nagbabara, may konting bara yung ugat. So sino at risk na magkaroon ng baradong ugat? Kasi hindi naman natin mamamalayan yan basta, hindi naman masisilip agad yung puso, hindi naman masisilip agad yung utak o yung kidneys. So ang at risk yung edad 40 pataas. So 40 years old pataas, mas nagbabara na yung mga ugat. Ang mga overweight, mas mataba, mas nagbabara yung ugat. Siyempre, overweight, mataas ang cholesterol, nagbabara yon sa ugat. Pwede ring smoker, naninigarilyo, nasisira yung ugat, yung endothelium, yung lining nagagasgas. So, overweight, more than 40 years old, smoker, diabetes, pati high blood, mas nagbabara yung ugat. Pati sa ari ng lalaki, ano rin yun ugat din yun. Kaya nagkakaroon ng impotence minsan. So ano ang senyales ng poor circulation sa mga ugat natin? Siyempre, pag sa puso, malalaman mo lang pag 100% barado na yung masakit na dibdib. O pag sa paa naman, minsan yung muscle mahina. Pag sa paa sa kamay, minsan parang merong mga tumutusok-tusok na karayom sa kamay o sa paa. Pwede rin nagbabago yung kulay ng paa. Yung paa minsan nangingitim-ngitim o may barado yung artery doon pag nangingitim. Sa paa, actually hindi maitim, minsan parang brown Parang brown, may pagka-brown doon sa may paa. Or pag diabetes, nagbabara din yung artery sa paa, nagiging brown at maitim yung paa. Number 4, pag malamig ang kamay, malamig ang paa. Number 5, senyales, namamanhid. Possible din yan. Pag namamanhid, sumasakit yung paa pa naglalakad. Number 6, masakit ang dibdib kung barado sa puso. Number 7, kung varicose veins, namamaga yung paa, nagmamanas. Pwede rin yan dahilan. So, yan ang mga senyales na may nagbabara sa ugat natin, di ba? Pero sa utak, siyempre, stroke na yun. Ano ang dahilan, 10 dahilan, bakit nagbabara ang ugat natin? Ito yung dapat natin matukoy at ito yung dapat natin ma-prevent. Sa lahat ng edad 40 pataas, kailangan aralin natin to. Number 1, atherosclerosis. Ibig sabihin, yung mga artery natin nababalot ng taba, nababarahan ng taba. Okay? Kaya yung mahilig sa lechon, mamantika, fast food, mas nagbabara, mas na heart attack. So, bawas sa matataba, bawas sa fast food, more exercise, i-control yung cholesterol, pati yung blood pressure. So, yan ang number 1, atherosclerosis. Number 2, cause ng baradong ugat, peripheral artery disease. Yung artery sa dulo, usually sa paa yan, nagbabara. So, pag nagbabara yung artery sa paa, baka kulang ka sa exercise. Kailangan mas naglalakad. Mas ginagamot ang diabetes at titigil yung sigarilyo. Sigarilyo talaga mabilis magbara sa mga artery natin. Ang problema niya, pag nagbara yan, ooperahan pa tayo. Paano mo bubuksan yung bara? Wala namang gamot talaga na iinumin na malulusaw yung bara. Hindi ganun po. Yung bara kasi sa ugat, sa artery, matagal yan. Siguro mga 5 years, 10 years, masamang bisyo, puro paninigarilyo, unti-unti ang pagbara. Kaya kung tatanggalin yan sa healthy diet, unti-unti rin.
Hindi yung tumigil ka na sigarilyo na 1 month, mawawala na agad yung bara. Hindi po ganun. Kasi matagal yung barado, yung baga sa tubo ng tubig, matagal barado, matagal din lilinis. Number 3 cause, ito ayaw natin to, deep venous thrombosis. Vein naman ang barado sa paa. Malalaking varicose veins, pwede magbuo yung dugo sa paa. Kaya sabi ko sa inyo, lakad-lakad. Lakad-lakad para hindi pumanaw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At sa paa, pag may varicose veins, minsan maganda yung compression stockings. Lagi ako naka-compression stockings, tinuturo ko to sa inyo. May nabibili yan online mag-search kayo na hindi siya ordinary stockings na pang babae na nabibili sa department store. Ito compression, masikip talaga. Masikip yung medyas na para itaas yung dugo. Para hindi mag-ipon yung dugo sa paa. Kasi pag sa hapon, manas na yung paa natin. Kailangan compression stockings. Tapos, pag may manas kayo sa paa, may varicose veins, maganda yung paa rin tinataas. Sa gabi, tinataas yung paa, tapos minamasahe. Yung katawan nakahiga, yung puso mas mababa, yung paa mas nakataas. May video kami niya ni Doc Lisa. Minamasahe yung paa para mabawasan yung manas. Pati yung binti, minamasahe. Siguro mga 10 to 15 minutes, gabi-gabi, para mawala yung ipon ng dugo. Tapos pag kinabukasan, magko-compression stockings para hindi masyado mag-ipon ng manas. Ganyan talaga po, paano nasira na nga kasi yung mga vein natin Yung dugo ay na bumalik Bakit? Tumatanda, lagi nakatayo, lagi nakaupo, nasisira na yung mga vein natin. Number 4 cause ng pagbabara ng ugat, ang artery and vein, diabetes. So, dapat gamutin ng diabetes, monitor ang blood sugar, dapat less than 120 ang blood sugar. Kung kailangan uminom ng gamot para sa diabetes, punta tayo sa endocrinologist. Huwag hayaang mataas. Kahit walang sintomas, bawal mataas ang blood sugar. Delikado ang diabetes. Lalo na sa mga fast food, yung mga unhealthy food, dyan talaga yan matatamis. Number 5, cause ng poor blood flow, high blood pressure. Pag may high blood kayo, malakas yung daloy ng dugo sa mga artery, mas nagagasgas. So, pag nagagasgas yung artery, parang nagkakalyo siya, parang thrombus, so sumisikip yung daanan. Kung dati 100% yung butas, baka ganyan na lang yung butas ng daanan ng mga artery natin sa katawan at sa puso. So, diabetes and high blood, hindi maganda. High blood, bawasan lang yung alat. Hindi na ako nagdadagdag ng patis kahit sinigang na bangus. May konting patis lang para may lasa. Pero konting-konti lang kung pwede. Lalo na sa restaurant, lagi ko sinasabi, walang betchin, bawas alat. Bawas alat, tanggal betchin. Betchin kasi actually, rin siya salt din siya monosodium glutamate siya, sodium din siya. Counted as asin din siya. So, low sodium diet sa high blood, exercise, at magpapataba. Number 6, cause of poor blood flow. Tanggalin nyo to lahat. Number 6, smoking. Diba? Obviously, sigarilyo talaga ang mabilis magbara. Number 7, overweight. Pag overweight kasi, ang pagbabara niya, malaki ang tiyan, yung laki ng tiyan, iniipit niya Iniipit niya yung pag-ihi natin, iniipit niya yung tiyan natin, kaya mas kabag tayo. So pag malaki ang tiyan, malaki ang pressure, umakyat yung pagkain, nag-GERD pa tayo. Pati pag-ihi, hirap, pati likod masakit kasi overweight. Di na natin mahawakan yung paa natin, paano naiipit ng tiyan. So overweight, nakakapinsala din sa katawan, nakakabara din ng poor blood flow. Masyado rin mataba, naiipit, baka pati yung dugo, hindi na rin makabalik Number 8 cause na baradong ugat, laging nakaupo. Laging nakaupo dito, sedentary, 8 hours nakaupo, kaya dapat lakad-lakad. Ngayon medyo pawis ako, kakalakad lang namin. Lakad kami mga 35 minutes dyan sa labas. So, dapat may lakad-lakad para may galaw-galaw, para gumalaw yung circulation. Number 9 cause ng baradong ugat, poor diet. Siyempre, mga fast food, mamantika, puro mga processed food, puro hotdog, ham, bacon,
puro karne, kailangan maraming gulay, prutas, kanin, tapos yung mga kahit itlog pwede rin naman eh. So healthy diet tayo. More inihaw o more sinigang, more paksiw, pwede yan. Sa usawan, mas gusto natin suka, kalamansi. Subukan nyo, masarap naman eh. Kahit sa nilagang baka, suka o nilagang baka, kalamansi or suka. Imbis na patis, toyo o bagoong, ay bawal yun talaga sa high blood, sa manas. Sa kidneys, bawal din yun. Asin, patis, toyo. May isang cancer specialist, kaibigan namin, si Dr. Villalon. Sinabi niya sa amin, may interview ako sa show. Dati may show ako. Sabi ni Dr. Villalon, ingat tayo sa patis, toyo, bagoong. Kasi yung mga masyadong maalat, minsan daw, nakakagising ng cancer cells. Minsan lang, hindi ko naman sinasabi lagi. Pero may pag-aaral, parang nagigising niya yung cancer cells. Yung masyadong maalat, mabagoong, na masyadong spicy, na ganyan. Basta yung alat, yan ang kalaban. Hindi naman to sigurado. Pero si Dr. Villalon, kaibigan namin, cancer specialist siya, oncologist. And number 10, cause ng baradong ugat, ito, kidney failure, kidney disease. Pag sira ang kidneys, mas high blood kasi kidneys nagko-control din yan ng blood pressure. Pag sira ang kidneys, anemic, mas na high blood, pati diabetes lumalala. Ano gagawin natin? Ito, 10 tips para gumanda yung blood flow. Diba? Sinabi ko sa inyo, dapat number 1, kompletong tubig. Okay, tubig kailangan 8 to 10 glasses para yung dumi ng katawan may lalabas. Okay? Kailangan mo sapat na tubig. Number 2, bawas stress. Sobrang stress, hindi rin maganda. Sumisikip. Naha-high blood tayo sa stress eh. O, diba? Magpatawad, huwag masyadong mainitin ulo, disiplina, manage stress. Number 3, tinuro ko sa inyo, itaas yung paa. Diba? Sa gabi, kahit 15 minutes, taas ang paa, imasahe. Tanggalin yung manas. Para yung nag-iipon na dugo sa paa, hindi magbuo-buo. Pag nagbuo yung dugo, delikado, iminamassage lang. Yung swabe lang, yung pag ganun lang. Parang Colgate, parang pinipisa mo siyang paste. Diba? Bisa sa toothpaste nila, parang yung paa mo rin. Mula dito sa ankle, pinipisa mo. Makikita mo, after 15 minutes, bawas ang manas o tanggal ang manas. Less manas sa umaga. So, number 3, massage the legs. Pwede rin masahe buong katawan, Buong katawan, sa likod, maganda rin yung massage. Good for blood circulation din yan. Kasi pag minamassage, umiinit gumaganda rin circulation. Number 4, tinuro ko sa inyo, compression stockings. I-search nyo online. Compression stockings, maraming pressure yan Depende sa sikip. May 18 millimeters mercury, may 20, may 35 pinakamasikip. Siguro start kayo sa 18, 25 hanggang masanay. Number 5, dapat exercise. Huwag uupo ng matagal. Kahit masakit ang likod, hindi pwede naka-wheelchair. Oras na naka-wheelchair, di barado na yung ugat, di na gumagalaw, di ba? Kahit masakit ka tayo, pilit tayo. Di ba? Tingnan nyo sa ibang bansa, kahit matatanda, kahit kuba na, lakad pa rin Kasi oras na iupo mo, wala ng circulation. Dapat kahit lakad, upo, tayo, upo, okay lang yon. Kahit sandali lang yung tayo mo, upo, basta gumagalaw. So, galaw-galaw, para gumalaw yung dugo. Di ba? Hindi magbuo. Number 6, huwag magpapataba. Sinabi ko na sa inyo. Number 7 tip, huwag maninigarilyo. Number 8, yung mga healthy foods na sinasabi ko, di ba? Bawas pagkain. Number 9, gamutin yung high blood, diabetes, high cholesterol. And number 10, syempre, regular check-up. Anong gamot ibibigay ng doktor? Actually, wala naman ako i-recommend itong healthy food. Pero usually, ang doktor pwede kayo bigyan ng mga statin sa cholesterol. Pwede kayo bigyan ng aspirin ng cardiologist. Pero ito hindi nyo pwede inumin pag nakikinig lang kayo dito. Kasi may benefit at may side effect. Hindi pwede inumin basta-basta. Kailangan makita kayo ng doktor. Baka ma-side effect kayo. Statin, simvastatin, atorvastatin, maganda. Pero may possible maliit na side effect. Doktor lang bibigay. Aspirin maganda pero may side effect sa konting tao. Okay? Tapos meron mga gamot sa high blood, diabetes, okay po yan. Sa supplement, omega-3 fatty acids, fish oil, wala namang masama. Gusto nyo fish oil, baka makatulong.
o kain na lang kayo maraming isda, okay naman. So, ano mangyayari kung barado ang circulation ngayon? Habang maaga pa, na wala pa kayong sintomas, okay pa. Kung konti pa lang yung bara, wala pang heart attack, wala pang stroke, kaya pa natin maagapan yan. Pero kung nagkabara na stroke na heart attack na, o may nagkasugat na yung paa, barado na yung artery, mas mahirap na pero pwede pa rin. Pwede pa rin mag-rehab kahit na stroke, kaya tuloy-tuloy lang. Kasi bawat galaw kailangan natin. Okay? So ano po nakatulong to? Yung mga dapat gawin at bawal gawin para hindi magbara yung ugat natin. Salamat po. Share po natin.